So today is July 18. Ayan. So maaga po siyang naka-prepare, kaya naglalaro siya sa kanyang tablet. 'Di ba? It's okay. Okay. Ano siya pag ginising ko, mabilis siyang mag-asikaso, hindi siya yung patumpik-tumpik. Yan ang gustong-gusto ko kay Liam. Kiss nga! Ito yung kanyang mga bags for school, mga Mars. So, itong trolley bag, ang laman niyan, notebook at saka yung libro niya, pencil case, color, and paper, at saka yung tumbler niya, ayan sa side. And then, dito naman sa Crocs bag niya, yung kanyang snack at yung kanyang lunch. Ayan, nakapack na dyan. So, sa ilalim niyan, ayan, may baon din siyang wet wipes. Sa ilalim niyan, mga Mars, hindi ko na ilalabas. Meron siyang nakaprepare na isang pares ng damit, tsaka briefies. Kasi hindi natin masabi, mga Mars, 'di ba? Ang bata minsan medyo clumsy, baka mamaya matapunan ng pagkain yung damit, mabasa, or baka mamaya mag-toilet, mabasa yung damit. At least, nasa school siya, meron siyang pamalit. 'Di ba? So, ayan, waiting kami sa kanyang school service. Pogi naman. Mga Mars, nakaalis na si Liam. Hindi ko na siya nakunan kasi biglang umulan. Hindi naman malakas, ayan, tikatik na ulan. So, isinakay ko na siya kagad doon sa kanyang service. So, anyway, ayan mga Mars, nagpag-grasscut ako nung Lunes, nung July 15. Ayan, malinis na naman. Ang huling nagpag-grasscut ako nung June 10. So, parang isang buwan lang halos at ilang araw. Ang bilis humaba ng ng damo. Yun yung basura namin. Hindi nagpupunta yung tiga-kolekta ng basura kasi nga nag-uulan. So, ayan, malinis na mga Mars. Yung bamboo plant dito pinatanggal ko kasi parang hindi ko naman siya naaalagaan and nagiging parang masukal lang. So, pinaalis ko na lang. Okay, so tingnan natin dun sa likod mga Mars. Ito nga pala yung tinaasan na bakod. Ayan, hanggang doon yan, doon sa may pinakakanto ng bakod. Doon sa pinaka-corner. Ayan, tinaasan siya ng 3 patong. Tapos, yung doon naman sa pinakalikod, 4 na hollow block yung itinaas. Ayan na mga Mars. Malinis na ulit dito sa likod. Namatay yung ayun o, yung dayap. Nakikita nyo ba? Ayan o, namatay. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so eto mga Mars, dito lumalabas kasi yung tubig na galing sa lababo at saka sa washing machine. Ayan o, yung tubo na yan. Wala siyang pinaka drainage yung nakabaon. So, ganyan. Para hindi mapuno ng lupa itong hukay na ginawa na daluyan ng tubig, pinalagyan ko ng hollow block. Papunta doon sa dulo. And then, ito namang tulay na yan, yung nakikita nyo na yan, pinagawa ko after gumawa ng bakod. Ito yung bakod na yan. Nung matapos nilang gawin, pinagawan ko ng tulay. Hanggang dito sa may pinto namin sa likod. So, the reason why mga Mars, nagpalagay ako ng ganyan, kasi nahihirapan kami kapag umuulan at baha doon sa harap. So, dito meron kaming daan papunta sa likod bahay. Hindi ko na mapupuntahan sa susunod na araw na lang kasi mababasa ako ng ulan mga Mars. So, ayan, meron kami, kung naalala niyo, 'di ba, meron tayong pinagawang daan doon sa likod. So, ayan. Nakita nyo naman yung taas nito, 'di ba? At least bumahaman dito sa likod,
hindi naman tataas ng, siguro pinaka-grabe na yung pumantay siya dito sa may tulay na yan. Yun na yung pinakamataas. So at least, makakalakad kami ng maayos papunta dun sa likod bahay. I mean dun sa taas. Kasi mga Mars, kung hindi yan sinemento, ang mangyayari niyan, lulusong kami dyan, yung bota na suot namin lulubog. Bakit kamo? Lupa yan lulubog yung bota na suot ng mga bata pagka papasok sila sa school. 'Di ba? Kung ganyan sementado, abutin man ng tubig yan, umabot man pantay dyan sa tulay na yan, at least makakadaan sila ng safe. Hindi lulubog yung suot nilang bota. Nagigets nyo ba? Yun ang logic niyan, mga Mars. Anyway, dahil umuulan na nga, ayan, nabasa na tuloy itong camera natin. Punta na ako dun sa harap. Kasi yung pinto dun sa likod, hindi ko nabuksan. Nakalock siya. So, it's more easier na pumunta dun sa, dumaan dun sa likod kung ganitong umuulan. Ayan, nalagyan ng lupa yung tsinelas ko. Tapos, itong pinaka makopa, pinaano ko yan, trim ko siya. Kasi, ano na tawag dito, sumasampa na siya dito. Kumbaga, inaaabot niya na yung kawad ng kuryente. Di ba pagka tag-ulan, malakas ang hangin, alam mo yon, baka maano niya, makawit tapos mapatid. Di ba? Pero wisyo pa, mawawalan kami ng kuryente. Di ba? Ayun yung pinaka-poste namin ng kuryente. And nga pala, hindi ko pa sa inyo napakita dun sa likod kasi nga umuulan. Naglagay ako ng ganito sa likod. Kung nakikita ninyo, ayan yung solar light. Nakaharap dito, di ba? Naglagay din ako ng ganyan sa likod. Nakaharap naman dun sa pinakadaan, yung tulay na ginawa ko. I mean, yung tulay na pinagawa ko. Pinalagyan ko ng ganyan, pinaka parang poste ng ilaw para at least, kung halimbawa, medyo papadilim na, dadaan kami doon, at least meron kaming ilaw. Kanina, nung nagpiprepare si Liam, nagkape na ako, mga Mars. Pero ngayon, magkakape ulit ako. Ang oras, 7:25. So, ito yung binaon niya. Bacon. Ayan, nagpasobra ako para sa tinapay namin ni Kuya Dud. Tapos, ito namang nakatakip ay kaning lamig. So, syempre, nagbaon si Liam yung bagong saing. Ayan, meron na kaming kanin. And, iinitin ko yung tubig. Magkakape ulit ako. So, ang kape ko, siguro itong Batangas brewed coffee. Tapos, meron tayo ditong Muscovado sugar. Ayan. So, ako, ang ginagawa ko, mga Mars, itong brewed coffee, inaano ko yan, sinasala ko siya. Wait, pakita ko sa inyo. Okay, so ganito, mga Mars. Ito yung panala natin ng brewed coffee. So, gagawin ko, kukuha ako dito ng isang kutsara ng kape. Wait lang. Ayan. Kaping Batangas to, mga Mars, kaya masarap siya. Yan, nakita ninyo, malalaki yung ano niya, yung butil. Ayan, medyo nahihirapan kumuha si Madam Jinky. Wait nga. Ayan, mga Mars. So, mga 1 kalahating kutsara ng brewed coffee or Batangas brewed coffee yung nilagay ko. So, lalagyan natin ngayon yan ng mainit na tubig. Etong tubig natin, mainit na mainit yan, mga Mars. Ayan. So, tatansyahin lang. Siguro mga kulang na kalahating ano lang. Nakalahating pitchel nito. Basta yung nakikita ninyo yung coffee, lumubog na siya. I mean, pantay na yung tubig na nilagay ninyo dun sa coffee. So, ano na yan? Goods na yan. Ibig sabihin, makakatas na yung ating brewed coffee dyan. Ayan. So, iintayin mo lang yung kumatas dyan, tsaka mo ngayon siya isasalin dito sa ating baso. Ayan, mga Marso, diba? Ayan, kumatas na yung ating kape.
So, pagka ganyan, pwede mo na siyang isalin dito sa iyong tasa. Ito yung ginamit ko kaninang tasa ng kape. Habang nagpe-prepare ako ng baon ni Liam. So, ayan ang ating brewed coffee. Fresh from Batangas. Charis. And then, lalagyan natin ng mascobado sugar, mga Mars. Ayan, ang ating mascobado. So, meron nang nakaprepare na kutsara dito para, alam mo yon. Kasi pag nagamitan niya ng basang kutsara, mga Mars, titigas. Ayan. Maliit naman yung aking kutsarita. So, bali, equivalent to half teaspoon yung aking, or half spoon yung aking mascobado sugar na nilagay sa aking kape. So, ayan na. Kakain na si Madam Jinky. Ayan ang ating tinapay. Pinoy loaf. Pareho din naman. Tinapay din naman yan. Huwag nang maarte. Huwag nang maghanap ng mamahaling tinapay. Katulad ng hindi ko na mabanggit eh. Okay, so ayan mga Mars, kain na muna si Madam Jinky. So yung ating tinapay, lalagyan natin ng mayonnaise and bacon. Ganun. So lagyan natin ng mayonnaise yung ating tinapay. Yung iba, masyadong sosyal kumain, pinuputol-putol ang tinapay. Well, tayo hindi. Papalaman natin ng ganyang bonggang-bongga. Tsaka natin ilalagay yung ating bacon. Ganun. O diba, yung iba, pag kumakain sa restaurant, mega putol-putol pa ng kanilang tinapay. Tsaka sila kakagat ng slices ng gagamitan pa ng kutsilyo at tinidor yung hamon. I mean, yung hamon or yung bacon. Tag-ulan na mga Mars. Kaya, hindi mo na mapredict ang ulan. Kaya ako nitong mga nakakaraan, inuna ko na nilaban yung mga kurtina, sa pinang sofa, sa pinang higaan. Diba? Tapos, painot-inot yung mga maruruming damit. Nakikita nyo yan? Ligo sardines na pula at saka marca piña, calamansi, soy sauce. Nung kailan ba yun? Nung isang araw, para ako nagkikrave sa sardinas. Ay, sorry. Para ako nagkikrave sa sardinas. Tapos, wala akong kalamansi. Tapos yung dayap nga nung tinignan ko namatay. So, tamang-tama, meron akong marca piña soy sauce na with kalamansi. Kaso mo, parang ang nangyari yata, nag-request ng ibang ulam si Dude. Parang nagprito yata ako ng pork katsu or something. Basta may ibang ulam kaming niluto. So, hindi ko siya naluto. Hindi ko siya natimpla. Hindi na ako nagluluto pagka ganyan sardinas, nilalagyan ko lang siya ng kalamansi tsaka toyo. So, anyway mga Mars, etong ating pinaglagyan ng brewed coffee, nakita ninyo, di ba may natira pa? Siguro mga kalahating tasa yan. Mamaya, lalagyan ko ulit to ng tubig. Kalahating tasa pa uli. Basta at least lumubog na yung pinaka nakalagay dun sa salaan, yung pinaka brewed coffee niya. Tapos mababad siya. Ayun, goods ulit yon. Isang timpla ulit ng kape yun. Pero siguro mamaya na. Or, ang ginagawa ko mga Mars, pag halimbawa hindi na ako iinom mamayang hapon ng kape, takpan ko lang siya ng plastic. Kasi ito lulusot ang langaw dyan mga Mars eh. Or pwedeng maalikabukan or madumihan. So, ginagawa ko, yung plastic na labo, binabalutan ko siya para hindi siya madumihan. Tapos, pwede ko pa siya ulit gamitin kinabukasan. Basta hanggang 2 beses ko siyang pwedeng gamitin. Yung isa't kalahating kutsara ng brewed coffee na nilagay ko dyan. So, ayun. Sa 29, ang pasok nila, Dude, na move sila. Supposedly, dapat sa July 22. Na-move, July 29 na daw. So, ayun. Tulog pa siya.
Pero ginising ko na. Ini-enjoy lang yung natitirang ilang araw na bakasyon. Ang sarap ng coffee pagka ganitong umuulan. Lalo yung ating kaping Batangas. Yung iba naglalagay sila ng Coffee Mate, ako hindi na. Gusto kong namnamin yung lasa ng kaping Barako. So, ang oras, 7:55. Iniisip ko kung anong uulamin namin ni Kuya Dod since dalawa lang kami ngayon dito sa bahay. Kaya, nung nakarang araw, nagluto ako ng munggo. Yun, gusto nila yon yung munggo kasi nilalagyan ko siya ng chicharon. So, ngayon, hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Meron ako dyan pork katsu at saka chicken nuggets. Nung kahapon naman, ang niluto ko is pindang. Ayan. Gusto ko sanang magluto ng pinakbet kaso tinatamad naman akong lumabas, pumunta ng palengke kasi nga maulan. So, bahala na. Kung anong mauulam naming dalawa ni Kuya Dod. Pagka ganito kasing dalawa lang naman kayong kakain, nakakatamad ng magluto ng bonggang-bongga. Bahala na. Kung ano mailuto mamaya. Mga Mars, nagsalang na rin ako ng labahin. Kasi nga, di ba, inaapura natin kasi talagang nag-uulan na. So, dahil hindi naman ganun kalakas yung ulan at meron na rin tayong ilang damit na marumi, nilaban ko na rin siya. Tapos kanina, na-surprise lang ako ng bonggang-bongga. Kasi kanina gumawa ako ng vlog para dun sa mga nagtatanong tungkol dito sa washing machine, kung okay pa ba siya, kung umaandar pa siya. So habang nagsushoot ako ng video, kinukunan ko yung kabuuan ng washing machine. Nagulat lang ako habang kinukunan ko yung kabuuan nitong washing machine. Dahil nga gumawa ako ng small vlog dun sa mga nagtatanong kung okay pa ba siya. Nagulat lang ako nung tignan ko dito sa likod, merong nakadikit na sticker, mga Mars. Ayan o. Ano yung nakadikit? Freshly Baked Goods Elise Special Minasa. Diyos ko. Sino kayang nagdikit nito dito? Ayan. Hindi na lang itinapon sa basurahan. Ito lang naman yung basurahan katabi ng washing machine. Ayan yung mga nilaban ko, mga Mars. Puro decolor. Tapos, yung iba nandito sa kabilang side. Ayan, hindi natin maisampay doon sa sampayan na yan kasi talagang maulan na, mga Mars. Ayan, time check, 12:30 ng tanghali. At dahil nakasampay na ng mga damit si Madam Jinky, actually kanina pa kami nakakain ng lunch ni Kuya Dud. So, ayun, hayahay na tayo, mga Mars. Inaantay-antay ko na lang si Liam. 2:00 ang uwi ni Liam. Ayan, ganyan ang sitwasyon dito ngayon sa amin, mga Mars. Nakasampa na yung tubig dito sa pinaka-gutter ng terrace. Yan, nag-i-stock talaga ako niyan for emergency. Tsaka minsan kasi nag-crave din ako sa tuyo. So, yan yung pinakamadaling lutuin ngayong tag-ulan, mga Mars. Na ipa-elevate ko. Pero kanina, nung binigyan ko siya ng food, diyan ako dumaan sa tulay, nakabota ako.